Ayun, pwede sabihin natin literal yon, pwede sabihin natin na hindi literal. Sabihin lang natin na noon pa naman talaga, maraming nagtangka sa buhay ko para patahimikin ako. Pero hindi ako maging tahimik dahil ito yung sinabi ng Diyos talaga, na manggamot ka at mangaral. Sa gagawin mo ito, maraming tao magtangka sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero hindi ito hadlang na mensahe para hindi ko ipatuloy. Inumpisahan ko hanggang sa kasalukuyan. Inabot ako ng 16 years sa ginawa ko na to. Kaya hindi nila ako mapatigil. Kung ano man ang plano ng Diyos, hanggang kailan ako, hanggat may buhay ako, ipatuloy ko talaga to. Matigil lang ako nito pag wala mensahe siyang ipaabot para ipaliwanag ko sa inyo. Yun lang ang magpatigil. Pero kung magpatuloy siya, magbigay, ipatuloy ko pa rin sa inyo. Nandiyan na lahat sa YouTube, sa lahat ng social media. Nandiyan na lahat ang mga mensahe ng Diyos, ang lahat ng paliwanag ko, pangaral, nandiyan na. Nasa inyo na kung paano yun yung tanggapin, unawain at i-apply sa sarili, sa buhay ninyo. Dahil yun ang tunay na kaligtasan. Basta ako, ligtas na ako. Wala akong duda doon. Kung mas mahigit pa sa 100%, yun na yun. Alam kong ligtas na ako. Dahil wala pang tao kayong nasaksihan na nakikita na kung ano ang nagagawa ko na hindi magagawa nila. Wala pa kayong makikita. Ako pa lang. Malinaw yan sa mga nagagawa ko. Kaya ako, never ako matakot. Yan sabi ko sa inyo. Kahit saan ako. Never ako kinabahan. Never ako mag-alinlangan na maglakad. Kita nga ninyo, mag-PC ako mag-isa. Mag-PC ako sa madaling araw pa. Gabi pa. Nanatili akong nabuhay na simple at normal. Maglakad ako sa kalsada, wala ko iniisip na ay, may babaril sa akin. Pakialam ko. Baril nila kung mayroon silang baril. Kita niyo naman, gumagala ako sa Pilipinas kahit saan. Lantaran pa yan. May mga flyers pa ako ng liparan. Nandiyan ako sa isang lugar na yan. Nandiyan pa yung mga pare diyan sa paligid ko. Nagkrusada ako. Pero di ba ako kinabahan? Pag meron akong napansin na iba, ako pa mismo ang lumalapit. O, nasabi ko, tulad dito sa guy, na nilapitan ko. Na, anong pakay mo? May problema ba? Namutla yung lalaki. Di ba? Umalis ka. Hindi ka kailangan dito. Di ba? Ganun ako pag nakapansin. Lalo akong lumalapit. Dahil gusto ko, kung may pakay man siyang masama, malaman na at matapos na. Yun sa Camiguin, meron doon. May dalang soldier bag na bilang umpisa ako, nakatitik sa akin. Sinasabihan ko sa isip ko lang, lapit ka dito para makita natin kung anong gusto mo. Pag sabi ko, lumayo pa. Malayo pa yun sa rating sila. Ibig sabihin, naramdaman niya yung isip ko lang. Kung kailan ako nagsabing lumapit ka, doon siya umalis. Di ba? Di sa Makabala din, meron din. Diyan sa Taguluan, meron din. Sa Bohol, meron din. Di ba? Yung organizing ko, nagsabi ko yan, napansin mo ba yung lalaki naman? Akala mo na, ani pa yan eh. Purong sulong. Parada yung motor sa harapan. Bumaba ka. Di ba? Mabiyahe ako lang isa sa motor. Sumunod kayo kung gusto ninyo. Barilin ninyo kung gusto ninyo para matapos na. Pero alam ko, di pagkaloob ng Diyos ang buhay ko. Pag ayaw niya. Kaya kita nyo naman, oh, yung milagro na nangyari kay Edwin doon sa Dawes, na naharang ang LTO doon, na yung mga pulis. Oh, wala pang si Edwin doon. Wala pa siyang prangkisa. Nakalagay pa tourist van. Si Elmer ang nag-drive sa akin doon. Kami na una ni Elmer. Pinawisan si Edwin doon. Nagsabi ko sa LTO, nagpakilala ako. Sabi ko na may krusada ako dyan sa Dao. Akin yung van sa likod. Si Edwin pawis na pawis. Oh, tinanong lang yata si Edwin, kasama mo ba yan sir sa harap? Dito kami. Di ba? Nag-checkpoint ng LTO. May van ng dala na may tourist. Hanapan ka talaga ng doon. Prangkisa. 200,000 yun. Nandiyan si Edwin sa nandiyan ka pa, nandiyan ka pa Edwin?
Brother Nars. Totoo po Oh, yun, Brother Nars. oh. Isipin, Talagang no? basang-basa yung damit ko, Brother Nars, sa takot. Di ba ka matakot doon? 200,000 ang multa nun. Akala ninyo? Oo. Hindi pa kasi na-release sa prangkisa sa ban. Kaya Oh. kinabahan din ako doon. Si Elmiro, sabi ko, akin yung bala sa likod. May nakalagay tourist ban pa. May ano, hanapan ka talaga ng ano doon. Prangkisa. Pero bakit nakalampas kami? Totoo talaga yan. Yan, talagang hindi yan ano, biro. Kasi, ikaw ba yung nag-drive sa akin, Dwayne, o si Elmer yung may checkpoints doon Si, sa Bilara na, ano, yung pinasok pa yung sa ulo may ng pulis sa sa may kotse. Baklayon. Baklayon. Oh, Baklayon pa bandang yun? Baklayon. Oo, Oo, nakasunod kami sa inyo, Brother Nars. Ni Elmer, oo, si ang oo. nag-drive yata doon, si yung taga-Bingag na, Si ano, si, oo, pamangkin ko kami yata, ni no? Elmer sunod sa inyo. Oo. Kita Yung niyo yun? nagbigay tayo ng Checkpoint, flyers. checkpoint kami. Mm. Pakilala ko sa checkpoint sa mga pulis. Pagpakilala ka sa akin, pinasok pa yung ulo ng pulis doon sa kotse, nagpablis sa akin. Sipin nyo yun, di ba? Kilala na nila ako eh. Paikot-ikot ako sa Tagbilaran. Never ako tumuan ng takot. O himala lang pag-usapan, di na mabilang. So, lakad-lakad kami sa palengke, namigay ng flyer, sila kasama nila Elmer. Yes, palengke doon, dami, naglakad lang ako. Kahit sa Cebu, ganun din ang ginagawa ko. Ay, hindi ako tinutubuan ng takot. Pag mayroon ako napansin na naiba, lalo akong ginaganahan. Gusto ko gawin lang kung anong gusto nila dahil yung sinabi ng Diyos. Ako ang nasa harapan nila. Ay, inabot ako ng 16 years. Liber ako tinubuan ng takot. Kaya kayo mga pare, nako, di ako natatakot sa inyo. Kahit sino pang pare sa inyo, sino pang pastor sa inyo. Diyan. Tapatan tayo. Lumaba kayo ng firing squad, di ko kayo uurungan. Isa-isahin natin kung saan kayo naging tama at saan din ako naging tama. Tundukan natin to. Walang kumasa sa inyo. Matapang lang kayo pag walang umarap sa inyo. So pag may tumapad sa inyo, tulad ko, mas duwag pa kayo sa asong ulol. Ako, di ako matapang pero ginawa ko to para ipagtanggol lang Diyos na pinagkakitaan ninyo. Pag tagapaglikha at pagligtas, pagkakitaan ninyo. Anong klaseng kalooban ang meron kayo? Kayo si Judas. Dami ko ng paring nakausap. Dami ko ng pastor nakausap. Personal yan ha. Hindi yan telepono. Hindi ko sinama yung mga video ko na pare. Hindi ko sinama yung video ko na pastor. Harap-harapan talaga yan. Iisa lang sinasabi nila. Brad, totoo kang ginamit ng Diyos. Ipatuloy mo yan. Iligtas mo mga tao. Siyempre, kayong mga paring nakarinig lang sa mga live ko, nakabasa sa mga post ko, natural sasabihin niyo, imposible. Yun ang sabihin niyo eh. Pero sa mga sinasabi ko, paliwanag ko, hindi posible. Totoo talaga na may Diyos na buhay. Kasi may nagagawa ako na hindi magagawa ng ordinary tao at hindi niyo magagawa. At kaya kong silipin kung anong meron sa isang tao. Mabigat niyo kasalanan, kaya kong silipin yan. Kaya nga wala nang paggamot sa akin eh. Takot na sila eh. Alam talaga nila. Base sa mga taong na itanong ko, isang tanong, isang sagot. Na makakita talaga ako ng kung anong meron sa isang tao. Kaya kayo nga pare, nako, tagal ko na kayong hinamon. Grabe na ang pagpauso ko sa inyo. Pero lalo kayo nagtatago. Sa halip na lumabas kayo, himay-himayin natin kung nasaan ako maging tama at saan kayo naging tama din. Para tulukan natin to. Pero wala. Habang tumatagal, lalo kayong nagtatago. Kakapal ang mga mukha ninyo. Hindi nyo kayang harapin. Sinasabi ninyo, kayo ang katotohanan. Sa haba ng panahong namayagpag kayo, sa dami ng taong naniwala sa inyo,
Hindi nyo kayang ipagtanggol ang paniwalang isiniwalat ko na kasinungalingan lahat. Di ba? Kung ako na sa lugar ninyo, tawagin ninyo silang sulalo, harap-harapan. Di ba? Papatunayan ninyo kung saan ako naging tama. Pero alam niyo na mali kayo, negosyo sa inyo. Alam niyo na hindi kayo tunay na niwala sa Diyos. Kaya nagtatago kayo. Ganun lang, kadali. Magkape-kape pa kayo lahat. Kayo mga katikista, kayo mga madre. Nako, sabi ko na sa inyo, dami ko ng madre kausap na tinatanong ko na ginawa kayong parausan ng mga pare. Totoo yan, sir. Totoo yan, brother. O, di ba? Inamin nila mismo. Sa Tupapa mismo nagsasabi din na ginawang 6 libang mga madre. Tapos kayo mga membro, todo sa bakay sa mga madre, sister, magmamano pa kayo sa pare o sa ano ninyo, madre. Anong tawag sa inyo? Matino. Mga inutil, mag-isip, mga tanga. Di ba? Kaya, subukan nyo mag-comment-comment sa akin. Di ba? Matikman ninyo kung ano pa yung mga sasabihin ko sa inyo. Baka maaari pa maging mitsa na magburakay sa mundong ito. Hindi ako nanakot. Pero subok ko na ang power ng Diyos kung paano gumana. Kaya ngayon, wala na nagko-comment sa akin. Namimiss ko tuloy yung nagko-comment. Wala na akong kabaong makuha para ipost sa wall ko. Di ba? Kasi ngayon, di nyo kayang paniwalaan. Sabihin pa rin yung imposible. Imposible. Pag hindi ko nakuha ang kabaong ninyo. Malinaw sinabi ng Diyos. Tuwing masaktan ng damin mo, laging may kapalit at maring buhay ang kapalit nila. Yun ang totoo niyan. At hindi yan kasinungalingan dahil marami na akong kabaong pinuhos dyan. Marami nang nangamatay. Dami nang disgrasya. Kung malakas ang loob ninyo, din dito, sugod. So hanggang yun lang. Wala din. Hanggang doon lang naman din.